Gusto ko sana na gawin yon sa backyard namin pero matrabaho. And then, ako yung nag-drive. Take me to Ollie's. Getting directions to Ollie's. Guys, pakita ko lang. Very nice tree. Fall season na. I'm so happy. So ngayon guys, nandito na kami sa Ollie's. And this is one of our favorite stores kasi mura lang siya dito. So yung mga makikita nyo sa Walmart, pwede nyo makita dito at lower prices. So madami silang mga ino-offers, may mga pagkain, gamit sa bahay, tapos mga electronics and mga books. So parang medyo complete siya. One of the reasons why we came here is to buy seasonings. Mas mapapamura kasi kami kung dito na namin siya bibilhin unlike kapag per packet namin siya bibilhin. Malalaki na kasi yung mga seasonings nila dito, tas nagtatagal na sa amin ng ilang buwan. So usually mga garlic powder, onion powder, at mga paprika. Tapos sa section naman na to, mga cards, tapos kapag mahilig kang gumawa ng mga journals, ganyan, ang dami nilang magagandang notebooks. So, isa yan sa mga pinag-iisipan ko kung bibilhin ko, pero alam ko naman na hindi ko rin naman siya magagamit. Meron silang mga planners dito, mga calendars, washi tapes na usually ginagamit sa mga diaries and journals. So, another reason why we came here is to buy mga pabango sa bahay. So, yan yung favorite ko, yung peach, tsaka yung amber. Yan, naglalast yan usually a month and strong yung smell niya. Tapos, wala kaming makitang watermelon. Isa din yun sa mga mababango. Tapos, ang isa pa na nagustuhan ko dito is ang dami nilang decoration sa bahay. So, kahit na fall season na, meron sila pa ring mga decorations for summer at saka spring. Hindi nila tinatanggal. So, sa part na to naman, pinag-iisipan ko kung bibili ako ng isasabit na something sa kitchen namin pero hindi ko siya tinuloy. Si Jep naman gusto niyang bilhin yung Mario. Sabi ko bilhin na niya kasi gusto niyang isabit sa office niya. Pero pinag-iisipan niya pa. Hindi niya binili yun, so ito yung mga binili niya. Hindi ko alam kung ano yan. Pero nagko-collect kasi siya ng mga cards na ibebenta niya and also for personal na collection. So, sa part na to naman, nag-iisip din ako kung bibili ako ng carpet para sa bedroom namin. Pero naisip ko, hindi naman kami magtatagal sa bahay na to. Kaya, wag na lang. Sayang lang din. Ayoko nang mag-collect ng madaming mga gamit kasi lilipat lang din naman kami. Hindi pa lang din namin alam kung kailan, pero malapit nang matapos yung contract ko sa agency at pag nangyari yon, gusto namin lumipat na mas close sa city para mas madaming opportunities. So ito mga kakikayan lang naman, so hindi ako bumili. So dito sa part na to naman, may mga damit na hindi naman masyadong magaganda kaya hindi ko pinapansin. Pero itong part na to, natutuwa ako. Yung mga maleta. Diyan ako bumili nung maliit na maleta na nagamit ko sa New York City. Tapos nagulat ako, may mga malalaking versions na. So, kapag magta-travel kami ng malayuan, alam ko na kung ano yung bibilhin ko. Gusto ko kakulay lang din nung nabili ko last time. Ano naman siya, matibay naman, kaya carry lang.
Okay, sobrang cute ng mga mugs nila dito tsaka mga tumblers. Pero, alam mo yon, kailangan kong pigilan ng sarili ko kasi hindi naman ako nagko-collect. Nakukyutan lang ako sa kanila. Kaya, as much as possible, ayoko nang bumili ng mga mugs at tsaka ng mga tumblers. Tapos, bumili lang ako ng parang placemat at tsaka yung dinodecor sa picnic table. Ito naman, may mga pang Christmas na sila. Ang gaganda. Tas mura pa, kaya nabudol ako. Bumili ako ng mga ganyan na ilalagay ko sa porch namin. So, yun lang yung mga nabili namin doon. And nabusog na naman ang aming mga mata. Ang saya kaya na mag-window shopping, kaya favorite namin na pumupunta dyan. Yan. Hi guys! Uwian na naman. So, Thursday ngayon. Medyo happy kasi pa-weekend na naman, although mayroon akong pasok sa Sabado sa aking per diem. So, wala lang. Chika-chika lang tayo. Magpe-prepare ako ng dinner later. Excited ako kasi tagal na rin namin na hindi nakapag-barbecue ng chicken. Although, gusto ko sana na gawin yon sa backyard namin pero matrabaho. Kaya sa loob na lang ng bahay. Minarinate ko lang yon overnight. And excited ako. Kasi hindi ako masyadong nakapag-lunch kanina. Medyo nagsasawa na kasi ako dun sa lunch ko. So, 3:00 ngayon. Medyo late siya kumpara sa usual na time ng uwian ko. Madami akong patients today. Hindi naman ako nagre-reklamo. Kahapon kasi maaga akong umuwi. Kaya siguro bumawi lang sila today. Okay lang. Hindi naman ganun nakakapagod. Hindi naman mahirap i-manage yung mga patients ko for this week. Ayun lang. Wala naman kami masyadong ganap later. Gusto ko lang manood o baka mag-video kaya ako. Something that will, make me feel relaxed naman. So, yeah. Uwi muna tayo and then kain ng dinner. Time to make dinner. So, na-marinate ko na to guys. So, nilagay ko lang dyan is Sprite, lemon, soy sauce, at banana ketchup. So, yung konting sauce from that, nilipat ko sa isang mangkok. Tapos, naglagay lang ako ng oil and additional 2 tablespoon na banana ketchup para mas matamis siya. And then, pinapahid-pahid ko siya kapag i-flip yung chicken para mas maging malasa yung chicken at kumapit doon yung kanyang flavors. So, ang part na ginamit ko sa air fryer na to is yung grill. Grill nyo lang for 400 degrees for 28 minutes. And then, yan na siya. Mukha siyang sunog pero promise guys, masarap yan at matamis. Look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see it. Hello guys, good morning. How are you today?
I'm here at Skinyadalis. It's a very nice town, which is very close to our house. Mga 15 minutes drive. And then, ako yung nag-drive. And, medyo nakakatakot siya dahil 55 miles per hour. But, nakasurvive naman kami. So, another congratulations to me. So, ano bang pag-uusapan natin for today? Sabi ni Jeff, gawa daw ako ng sit-down video, yung mga medyo informative daw, para makatulong sa mga papunta dito sa US, specifically dito sa New York. Siguro ang itopic ko for today is yung mga culture shock ko dito sa US. So, ang daming difference, no, ng buhay at saka ng mga bagay-bagay dito sa US sa nakasanayan ko sa Pilipinas. So, umpisahan natin sa mga tao. So, sa Pilipinas, although friendly naman talaga tayong mga Pilipino, pero kapag hindi natin kilala, hindi natin sila pinapansin, di ba? Like, kunwari, bibili ka sa kanto, hindi mo naman sinasabihan ng good morning yung mga nakakasalubong mo, di ba? Pero dito, guys, ang friendly nila, lagi silang nag-good morning. May time nga nun na pumunta kami sa Marshalls, tapos merong isang lalaki, na bigla na lang akong kinausap. Sabi niya, "It's a nice day today. It's nice day to do barbecue." Ganyan siya. Tapos, parang nagulat ako. Tapos, medyo tumakbo ako kay Jeff. Kasi ano ba yun? Ba't niya ako kinakausap? Akala ko yung mga ganun parang siraulo, ganyan. My bad. I'm so sorry for being a judger. So, ganun lang pala talaga sila. Mahilig silang bumate ng good morning, how are you, ganyan. Hanggang sa nakasanayan ko na lang din na kahit hindi ko kilala, pag naglalakad ako, nag-good morning na din ako, ganyan. How are you today? So, yun yung mga linyahan. How are you today? I'm doing good. How about you? Ganyan. Great! So, mga ganun. Aside from that, ewan ko, guys, pero may mga times din talaga na toxic ang mga Pilipino. Aminin nyo yan. Pero dito, ang patient nila. Like, lagi nilang sinasabi na, "No, that's okay. That's alright. You don't have to apologize." Mga ganon, no? Although, may mga ganon din naman times na ganon tayong Pilipino. Pero ewan ko, iba yung level of patience nila dito. Kaya ako kasi, akala mo pasensyoso ako, pero minsan, ano lang din, mabilis lang din ako matrigger. Ayun. So, may pagka-impatient din si Madam. So, aside from that, yung mga bilihin, sa Pilipinas kasi, kasama na doon yung tax, 'di ba, yung sa price kapag bibili ka. Pero dito, so, madadagdagan pa yung total mo kasi meron pa siyang tax. So, yun yung hindi ko nagustuhan. Sana isinama lang nila yung tax para, alam mo yun, yun na yun. Kasi parang nadi-disappoint ako na, ay, akala ko ganito lang yung babayaran ko, pero meron pa pala, no? And aside from that is yung transportation. Medyo malungkot ako sa part na yun kasi di accessible yung transportation dito. Like, you really need to have a car. So, malungkot kasi hindi kami nakakapunta sa mga iba't ibang lugar dati nung wala pa kaming sasakyan. Kasi ang mahal ng Uber, tapos yung taxi, yun nga sinabi ko na dati, 'di ba, na hindi siya reliable. Tapos yung mga train nila, usually nasa mga big cities lang. So, kung pupunta pa kami ng New York City at ayaw naming mag-drive, mag-travel pa kami ng 1 hour papunta dun sa malapit na city sa amin. Tapos yun, saka kami makakapag-train. Hindi katulad sa Pilipinas na, alam mo yun, parang andyan lang lahat, mga taxi, FX, van, tas Grab, ayun. So, dati, yung Uber din kasi guys, ang tagal. Like, nag-aantay kami 30 minutes, ganyan. May time nga nun na naiyak ako kasi pumunta ako sa isang parang bilihan ng mga damit. Tapos paggabi na siya, tapos walang nag-a-accept sa akin. So, ang ginawa ko, meron akong kinuha na number ng isang Uber driver na sobrang bait. Chinese siya. So, every time na walang nag-a-accept sa akin, siya yung kinukulit ko. Mabuti nga mabait yun eh. Kaya, natutuwa ako sa kanya. Ang pangalan niya is si Chen. Akin ang itinulong niya sa akin nung nagsa-start pa lang ako. Tapos, another one is yung
credit score. So, sobrang important yung credit score dito. Sa Pilipinas, okay lang kahit wala kang credit card. So, hanapan ka lang nila ng certificate of employment o parang pay stub, ganyan. Pero dito, important siya sa pag-loan ng sasakyan, sa bahay din. Basta, ang daming mga important na aspects na kailangan ng credit score dito. Pagdating naman sa work, I think na mention ko din to sa inyo, depende na lang kung gusto mo talagang maging raketera. madaming mga chance na pwede mong i-grab, no, lalo na sa PT industry, ang dami naghanap ng mga per diem, ganyan. Hindi ko lang magawa siya na work ng work kasi ang layo ng iba. So, hindi pa kasi ako ganun ka-confident na mag-drive. Sa mga katulad ko na hindi naman masyadong rumaraket, maganda ang work-life balance. May mga times na, alam mo yon, hindi ako namamasyal. So, ginagamit ko na lang yung panahon na wala akong pasok sa bahay, paglilinis, ganyan, pagluluto. Kasi yun yung mga bagay na nagpapasaya sa akin sa ngayon. Ayun, so maganda yung work-life balance ko dito. This is based from my experience, hindi ko alam sa iba. Yung mga malls nila dito, hindi katulad sa atin na andun na lahat. So kapag kunwari mag-grocery, may mga times na wala dun sa Walmart, so kailangan pa namin pumunta ng Wegmans, or kailangan pa namin pumunta ng Tops, ganyan. So nakakapagod din siya, pero at least, di ba, may sasakyan na kami. And ang maganda din dito is yung pag-change ng mga seasons. Tsaka yung, ano talaga sila, into talaga sila sa pagde-decorate ng bahay. So, for example, ngayon, fall season, yan, makikita mo na yung mga labas ng bahay nila, ang gaganda na, tapos pa-Halloween na, talagang may mga decorations sila. Which is nakakatuwa, kasi parang ramdam na ramdam mo yung vibe ng mga seasons. And baka iniisip nyo, fall lang yung maganda, hindi, pati yung spring, ang ganda din, ganda ng spring season nila, like mga pag-bloom ng mga flowers, ganyan, so, ayun, nag-decorate din sila, lalo na kapag Christmas. Ayun. Kaya, ang sayang maglibot-libot kapag na-appreciate ko talaga yung mga puno, yung mga bulaklak, ganyan. Ang ganda ng dating nila. Isa pa na napansin ko dito is wala masyadong pila sa mga bangko, sa mga appointments, hindi masyadong mag-aantay ng matagal kapag merong appointment with the doctor. Unlike in the Philippines, ewan ko, parang ang daming nasasayang na oras, kakapila, kakaantay, tapos ang tagal pa ng pag-process. Dito parang ang bilis lang. But I am only speaking sa experience ko dito sa town namin. Hindi ko alam sa iba. Pero nung nagpunta ako sa New York City, ganun din wala ding masyadong pila nung nagpa-medical kami. Tapos nung pumunta kami sa bank, wala ding pila. So, baka ganun nga. Which is gusto ko. Kasi ayoko, alam mo naman, medyo impatient ako minsan. Ayoko nang nag-aantay. Pagdating naman sa food, yung sinasabi nila na ang laki ng serving size dito, ganyan. Yeah, meron. May ang daming mga restaurants na nagsaserve talaga ng malalaki na ang mga portion. Pero, pag pumunta ka naman sa McDo, late naman ang burger nila Kaya sabi ko, totoo ba na malaki ang serving size nila dito? Parang hindi naman. Siguro sa experience ng iba talaga, or kasi siguro lagi silang kumakain. Kami kasi, hindi kami masyadong kumakain sa labas. So, luto-luto lang kami. And kapag nag-order kami, parang normal size lang naman. Pagdating naman sa pera, may mga times na alam mo yun, nabubuhay ako ng walang cash. Kasi puro credit card dito. So, sa Pilipinas, okay lang na wala kang credit card. 'Di ba? Pero yun nga, palaging cash yung ginagamit natin. So, dito, credit card. So, credit card is very important. Ayan, so may mga times na nakakatulong siya. Kasi ang laki din ng parang mga promos nila, rewards nila, ganyan. So, for example, kapag mag-open ka ng credit card, merong cashback na $200 agad, ganyan. Or madodoble yung rewards mo. Basta may mga ganong mga hanash dito. Kaya, ma-enjoy mo yung perks ng credit cards. And minsan, parang nakaka-cashback ako ng $100, ganyan. Kaya, masaya din. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yeah, none is real. I think we're searching for reasons,
not to be like them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.